Champion na ang San Miguel Beer pagkatapos nilang talunin ng TNT Tropa kagabi. Umpisa pa lamang lumamang na ng 20 puntos ang San Miguel at kahit rumesbak ang TNT nung second quarter at lumamang pa nung third, nakabawi ang San Miguel at pinakita nila na determinado sila na magkampiyon. Siyempre, naging finals MVP si Junmar Fajardo. Nakita naman ninyo, halos buong game siya ang mag-isa o gumawa do sa rebounding ng San Miguel. Pero nakakuha rin siya ng tulong matindi dito kay Rodney Brondial, Motau Tua, Marcio Lassiter, at yung depensa ni Chris Ross dito kay Calvin Oftana naging susi. Very physical yung defense niya at hindi na talaga sabi natin nakabawi si Oftana pagkatapos ng napakainit nitong umpisa. Dahil dito, marami nagtatanong ngayon, ano ba ang plano ng San Miguel para sa Grand Slam? 2 beses na nila sinubukan yan dati pero ito'y napigo. Pero ngayon daw ay balak ng San Miguel kumuha ng mga NBA caliber na mga imports para naman talaga matuluyan na mapalakas yung kanilang Grand Slam bid. Pwede nilang subukang kunin ayon doon sa mga reports ay itong si Lance Stephenson. Pagdating dito sa Governor's Cup, pwedeng yan ang import nila para naman talagang maging matindi na yung kanilang bid na maka-Grand Slam. Pwede rin siyempre na itong si Terrence Jones. Kahit na ang rights nitong si Terrence Jones nasa TNT, pwede na kunin niya ng SMB dahil ang balita ang kukunin daw na import ng tropang 5G ay yung kapatid nitong si Rondae Hollis Jefferson. So itong si Terrence Jones pwede na kunin niyang import ng San Miguel. So baka Terrence Jones at Lance Stephenson yung import nitong San Miguel Beermen. At kung sakasakali, mas maganda na tsansa nila dyan na maka-Grand Slam kung makuha nga nila itong si Lance Stephenson o kaya itong si Terrence Jones. Pero ang maliwanag dito, matindi yung magiging preparasyon ng SMB para dito sa susunod na mga conferences. At dahil natalo na ang TNT Tropang 5G dito sa San Miguel, maraming naniniwala na gagawa na ng trade kaagad-agad itong Tropang 5G. Maliwanag na raw na itong si Christian David ay kukunin ng TNT pati na itong si Cedric Fairfield. Kinailangan ng TNT ng scorer dito sa game na to dahil nga syempre nakita natin nahirapan sila dito sa SMB at mukhang ang plano nga talaga nila ngayon ay kunin na ito si Fairfield. Baka pati ito si Robert Bolick ay kunin na rin nitong TNT Tropa. Huwag na tayong magulat kung kunin nila lahat yan. Sabi nga nila papakyawin na ng TNT para naman mapigilan talaga itong SMB. Kasi ngayon SMB ang may chance ang maka-Grand Slam kung makakuha sila ng magaling na import. Kaya ito talagang aabangan ng Tropang 5G. Siyempre pipigilan nila yan as much as possible. Kaya hindi na ako magtataka talaga kung ito'y matutuloy. Kung sakasakali, pwedeng i-offer na kapalit ng TNT para kay David, itong si Poy Eram. At pwede rin na ito si Henry Galinato na tumaas ang trade value dahil sa ganda ng kanyang pinapakita ngayon dito sa finals. Pagdating naman dito kay Fairfield, pwedeng si Kim Aurin ang ibigay nila para sa trade. Kaya nga sa totoo lang, maraming mga posibleng options na gawin itong Tropang 5G pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya kahit na natalo sila dito sa San Miguel Beer, asahan natin na hindi matatapos yung adjustment na gagawin nitong si Coach Chot Reyes para naman sila ay makabawi sa susunod na conference. Din nga ang naniniwala na itong TNT Tropa ay meron pang magagawin na bagong moves para masiguro na pagdating dito sa Commissioner's Cup meron silang quality import dahil yun nga na-injure itong si Rondae Hollis Jefferson at hindi maglalaro ang Commissioner's Cup at Governor's Cup. So medyo matindi talaga yung gagawing preparasyon ngayon nitong Tropang 5G para dito sa kanilang susunod na conferences. Ang Barangay Ginebra daw ngayon ay pipilitin na gumawa ng trade para naman makabawi dito sa Commissioner's Cup. Posible raw nakausapin nila ngayon itong Meralco Bolts para tuluyan na nilang makakuha ng serbisyo nitong si Chris Newsome. Si Chris Newsome matagal na niyang napapabalita na posibleng lumipat sa Ginebra. At yung pag-alis ni Maverick Missy dito sa Gene Kings, mukhang ito na ang senyales na baka nga itong si Newsome ay mapunta na sa Ginebra kasi meron na silang tinatawag na bakanting slot para sa nasabing player. Kung mapupunta nga itong si Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra, magkakaroon na sa wakas ng solusyon dito sa kakulangan sa big point guard ng Ginebra. Masyado sila kasing umaasa dito kay RJ Abarrientos at Scottie Thompson lang.
Ngayon kung makukuha nila itong si Chris Newsome, iyan yung isa pang point guard na pwedeng magamit nitong si Coach Tim Cone at sigurado na magiging isa yan dito sa mga talagang makatutulong sa Hinebra na makabalik sa championship form. Dahil alam natin na hindi naman po pwedeng aasa lang ang Hinebra dito kay Justin Brownlee dahil si Brownlee, siyempre 37 years old na yan, kinakailangan niya ng tulong. At kung gusto si Chris Newsome naman, kabisado na yan ang laro ni Brownlee dahil nakasama na niya yan sa Gilas, Pilipinas. Kaya hindi naman magiging problema yung adjustment dito. At alam din natin na ito si Justin Brownlee. Magiging excited yan kapag nakasama na niya itong si Chris Newsome dahil yan talaga yung isa doon sa mga players na inaabangan natin na makatandem nito si Brownlee dahil siyempre nakita naman natin maganda teamwork nila sa Gilas, Pilipinas. Ngayon naman, kung ikaw itong Barangay Hinebra, bukod dito sa pag-trade para kay Chris Newsome, marami pang mga ibang players dyan na aabangan. Parang pwede nilang makuha sa pamamagitan ng trade o kaya dito sa susunod na PBA draft. At yan naman talaga yung iniintay ng marami. At ang huli nating balita ngayon, marami nga nagulat dito sa lumabas na balita na ito raw rain or shine ni Last Painter sa ititrade si Andre Karakot gayong maganda ang nilalaro nito. Ang espekulasyon lumalabas ngayon ay baka gustong gamitin ni Coach Yeng Giao ng mas madalas itong sila Felix Lemeti at si Gian Mamuyak. Dahil sa totoo lang, gaya nga nung nabanggit natin, mga duplicate players na itong Ross pagdating dito sa point guard at sa shooting guard position. Kaya nga yung pag-trade dito kay Karakot mukhang mangyayari na at ang magiging kapalit daw ay draft pick. So mukhang ang maliwanag dito, itong rain or shine magbabawas ng player pero ang ipapalit nila ay draft pick hindi player. Kasi kung inyong magugunita, meron silang contract signing mga nakaraang alaw, 3 rookies yung kanilang pinigyan ng kontrata. So sobrang dami na ng players ng ROS kaya kinakailangan bawasan nila yan at kumuha sila sa pamamagitan ng draft. So ganyan ngayon ang gagawin talaga nitong si Coach Yeng Giao. Understandable naman kung bakit maraming teams na excited dito sa posibilidad na makuha si Karakot dahil alam naman nila na magaling tong player. Kahit limitado ang minuto sa Reynolds yan dahil dun sa sistema na pinapairal, Coach Yeng Giao, talagang dito natin makikita na yung potential ng player nandyan talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na matuloy yung pagkuha dito ng for example Phoenix Fuel Masters na ang balita naman ay ititrade na raw si Tyler Tio. Kaya nga itong mga susunod na araw magiging maganda yan para dito sa PBA, lalo na dito sa Reynolds yan Last Painters. Dahil pakakawalan nila yung ibang players na ina-expect ng mga teams na makakakontribute naman kung silang makakuha. Kaya nga itong si Andre Karakot, asahan natin na magiging very much in demand yan kung ito yung malagay nga sa free agency dahil maraming mga teams talaga ang magkaka-interest na kumuha talaga sa nabanggit na player. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Malyari Mascarinas, si Mondi Guzman, si Katsakino Dukusin, si Dexter Domer, si Enju at pati na rin yung iba pa nating mga regular na mga viewer.